Una, ito pa, ano ba ang epekto nitong, meron hong executive order. Oo. Ibig sabihin, pinirmahan na, hindi ng presidente, pero in behalf ng presidente, executive secretary ang pumirma. Ralph Recto, yes. So, ang order na yan, dapat daw hanggang 50 pesos lang. Ang imported rice, ang presyo ng imported ng rice. imported rice. Oo. Marami pong nagtitinda ng imported rice, di ba? Sa mga pamilya. May mga nagtatangka na nga na hindi na kami magbebenta ng... Nagagalit yung retailers eh. Retailer ba? Lugi kami sa, yun na kasi sa mga palengke. kuha namin 1,000 plus. Lugi naman kami ibebenta dyan, sabi namin nila. diba? Tingnan na natin, pag-usapan Kausapin natin yan. 50 pesos price cap sa imported rice. Nasa linya natin, Weng? Convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of PRISM, si Ma'am Rowena Sadicon. Yan, tatlong weng ho kami ngayon. Triple umaga, weng sa double B. Ma'am Rowena, magandang umaga po sa inyo. Double weng sa double B, radyo na, TV pa. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Opo. aking mga katokayo. Salamat sa oras. Hindi ko laging mapahindian ito kasi Thank you. talagang triple weg na daw tayo. Opo, di ba? opo, oo. Salamat, Thank ma'am. you sa oras, ma'am, Salamat ha? sa pag-imbita. Kukunin lang namin ang inyong take o inyong punto de vista dito sa ipinatupad na 50 pesos na price cap sa imported rice. Yung punto de vista po dito ng PRISM, marami po nagrereklamo kasi lalo na sa retailers. Baka ito'y ikalugi lang po ng mga negosyante na nag-aangkat o lalo na yung nagbebenta na ng imported rice. Yes, marami nga talagang nagiging pros and cons ito, positive and negative effect, no? Positive ito para sa ating mga consumers na nagiging affordable ang imported na bigas, lalo na nga at ito yung kanilang mas pinipili sa ngayon. Yun ang malungkot sa amin sa mga local na nagtitinda ng bigas o nung amin sa rice nila, no? Ngunit yung doon naman sa talagang ang ating mga retailers, lalo na kung hindi sila nakahanda o wala silang inventaryo na mababa, talagang aangal o talagang magkakaroon ng problema. Although this has been pinag-uusapan na, no? Pinag-uusapan na to for the last 2 months sa industry, naririnig na rin natin to, pero hindi talaga natin alam o wala naman nagsabi kung kailan talaga siya i-impose. But then, since dumating na nga ito dahil nag-cause siya ng inflation, ito yung nangangamba na, kumbaga ito pa, parang hino-hold pa sana nila, pero dahil nga tumaas na yung inflation natin, kailangan na itong i-impose. Although meron naman sigurong adjustments, no, and sabi nga nila meron namang pagkakataon, no, may periodic review na 15 days na ibibigay para doon sa implementation nito. Napag-usapan to, sinabi sa amin to nung May 14, and kahapon inulit ito dun sa mga PRISM, no, kasama yung mga retailers, sa mga traders, importers. Ngunit, syempre, hindi pa ito masyadong nagsisink in sa mga retailers natin. Pero marami talaga, posible talaga na magkakaroon ng epekto to na lalong-lalo na nga dun sa ating mga retailers dahil kung mataas ang hawak nila, paano nila ito ibibigay ng 50 pesos lang. At ito po ay hindi lang kasi ito hanggang doon sa retailers lang sa palengke, kundi for everyone, including the supermarkets. Kaya medyo talagang nakapabigla doon. At paano nga ba gagawin yon? Yun ang mga siguro yung mga measures na mga pinaghahandaan or kailangan paghandaan. So natatandaan ko, yes. Opo, gusto ko malaman lang ho, kayo, nag-i-import ho kayo, di ba? Yung grupo ho ninyo? Merong nag-i-import na sa grupo may mga niya. nag-i-import. Oo, Yes. maraming nag-i-import ng bigas. Okay, magkano ho ba ngayon ang bentahan ng bigas abroad? Ang kuha, siguro, kunyari, kuha sa Vietnam, kasi ito ata yung madalas na mga imported na bigas galing sa Vietnam. Magkano ho ba ang bentahan dyan ngayon para masiguro lang ho natin na hindi ho naman sobra-sobra ang binibenta sa merkado ng mga importer? Actually, kung ang Vietnam ang tatanungin, kung tutuusin mo, hindi dapat sana ngayon yung panahon ng pag-impose. Kasi yung Vietnam, nagtaas siya ng, mataas masyado yung presyo nila ngayon, nasa 500
plus yung metric tons. So parang kung doon tayo kukuha, parang mahirap basihan yan. Maski ang importers, hindi siya practical para ganon, para kung ngayon sila mag-import. So, However, dahil meron namang inventaryo, meron naman silang inventaryo nun, possible pa at inaasahan naman na 1 month lamang ito or kung i-extend ba dito, siguro titingnan natin. So kung nasa 500 plus per metric ton or 530. So pero meron naman pong ibang mga bansa na ini-encourage din ng ang mga importers na kumuha habang mababa pa. Yun nga, So parang ganun yung Opo, baka ho yung mga pagbabasihan lamang na yung mga nandito na ho sa atin, nabili nyo na, mga importer. Oo, yung baka yun ang mga pwedeng, inventaryo na. baka yun ang pwedeng ibaba sa 50. Sabi nga po nung isang kasamahan namin kahapon, sabing ganyan. So para pong lumalabas nito, parte na po ito ng CSR ng mga retailers or ng kumbaga parang ang Corporate sa social amin responsibility. kailangan namin magtulungan para naman ito sa lahat, lalo-lalo na sa ating mga consumers. At the same time, parang tulungan tayo sa amin, yung dun on the supplier side, to make sure that yung mga nasa baba o yung mga retailers, yung mga distribution network will be able to understand, will be able to prepare. And tingnan natin, kasi pangalawang beses na to na nangyari, di ba, 2023, nagkaroon din tayo ng price cap na mas mababa pa. Yun, talagang as in, wala kaming paganda, nagulat lahat. Yun lang yung difference nun. Sa ngayon po ba, Ma'am Rowena, sa ngayon po ba, ano ang landed cost ng imported rice? Ang landed cost actually mababa lang nung mga dati. Siguro mga nasa 35, 30, 40. Depende po sa anong klase ng bigas ang kukuhanin mo, mga ganyan. So may room pa naman po siya. Kaya pa. Kung kaya pa naman, kaya lang, syempre, ang nagiging lang po natin para doon sa retail, meron naman po kasi talagang, actually ito yung naging hudyat din kung bakit nagkaroon ng price cap na ganito, kasi para ma-tame, kasi merong MSRP pero parang nakikita mo ito lang naman yung landed, parang pwede pa rin naman, wag naman masyadong malaki yung margin kasi alam naman natin, parang gano'n. Tapos meron naman din binigay ang gobyerno, nagkaroon sila nung kanilang mga imported rice na may options or pwedeng dumirekta. Yun nga lang po, kailangan natin i-consider din ang ating mga nandun sa value chain dahil di naman po pwedeng importer hanggang tas retailer na agad dahil meron pang mga logistics dyan, meron pang may mga mawawalan ng hanap buhay dun sa ating mga wholesaler at retailers. Okay, kung halimbawa po pagdating ng port niyan ng mga imported rice na yan, ilan pa ang dinadaanan bago makarating po sa retailer sa palengke? Kasi tinitrace ko yung bakit malulugi pa at bakit tumataas ang presyo pagdating na ng palengke kung ang landed cost ay 30 to magkano yun, ma'am? Binanggit nyo kanina? 35 to 40 pesos per kilo. Yes, oo. So depende po kasi yun sa Siyempre po, yung logistics ang pinaka malaking factor po ngayon, kung saan siya pupunta, saan siya manggagaling at papunta. Tapos syempre yung mga warehouses, dinadala po yan doon sa mga wholesalers o yung mga traders talaga. Sila usually yung normal niyan, sila yung nagdi-distribute doon sa mga susunod na layer doon sa mga bodega. Pagkatapos pupunta pa rin po siya doon sa mga retailers na. So supposedly po na pag-usapan na natin dati yun at pinisentan na rin po namin to sa ating DA na kung ilan lang po yung mga acceptable na margins kumbaga doon sa pagdadaanan dapat sana mga 10 to 11 pesos lang from the landed cost supposedly. However, dahil po
nag-open trade po tayo at meron na pong kahit sino po ay pwedeng magnegosyo o magbenta ng bigas, doon po nagkakaroon ng problema or nakikita na doon sa opportunity na yun. Kaya parang pagdating doon sa palengke or doon sa end market, lalo na meron din po tayong yung retailers, ay meron din po tayong online sellers, mga ganun ba. Parang hindi na siya makontrol. That's why siguro ito Oh. yung pagkakataon na, o sige, Okay. price cap muna tayo para Pero- i-tame natin Oh. yung presyo sa So, merkado. ma'am, sino ho ang mag-a-adjust ho dito? Kayo, supplier, mga supplier, na babaan muna para I pagdating think sa palengke? everybody Hindi. everybody will have to adjust it. Ang problema, Oo. ma'am, sa mga retailer natin, hindi naman ho nauubos agad-agad ho yan eh. Yung kanilang supply, yung, siyempre depende, marami yung nagtitinda eh. Kawawa ho sila pag bumili ho sila, kunyari Totoo. 1,350 ang sako, tapos bibenta nila palugi. Diba? No, ang frontliner po natin ay retailers. Yes, Kung opo, ang opo. retailers po natin ay mataas ang hawak nilang inventaryo, Mm. kasi hindi kagaya po ng MSRP na pwede pang pakiusapan o pwede pa silang magpaliwanag. This one, medyo matindi po yung may- natin. We cannot take this lightly kasi nga po, batas na siya at meron pong mga Parusa. sanctions. Oo. So, Oo, na wag po natin sana, yun po yung inaano namin pinapaliwanag, Oo. wag natin siyang baliwalain kasi kaya nga sa amin po, mahalaga na maiparating namin at salamat po sa tulong ng media. Sinasabi nga namin, we have to do it, yung campaign ba, na maipaintindi. Opo. Dahil, meron hong kasamang kulong, meron Opo. kasamang Ang Opo. problema fine. nito, kaya yun May ang mga tanong ko. ganon. So, we don't Oo. want any casualties. So sino regarding mag-a-adjust, this. ma'am? Nag-a-adjust po una ang retailers. Pero kung halimbawa retailer pa po, rin. kung meron Lugi akong yun. kasamang retailers at the same time yung nando sa supermarket o Oo. saan man, ang palagay ko, itong nakaraan po, depende po sa magiging desisyon ng establishment, kung ano po yung gagawin nila. Some others po, kung halimbawa, hindi talaga kakaya na mag-50 pesos doon. Some others po, hindi na lang sila nagtinda noon muna. Yun ang problema, Kasi ma'am. kung malulugi, di ba? Correct. Oo. Pero kung kaya po nila or pwede pong mag-average sila, Oo. kung gano'n, depende po sa kanila. Pero sa amin lang po mahalaga is maintindihan po natin. It's no longer, Oo. kailangan po natin siyang intindihin at ipatupad. At Opo. ayaw natin ng dahil hindi mo naintindihan dahil ayaw mo, meron Mm. kang anuman po. Pero meron naman daw pong 15 days na Na pwede pa nating sabihin kung ano tong mga to. And that's Oo. what we're going to do naman. Hindi, ma'am. Kung sakasakali ho yung mga retailer, hindi ho muna magtitinda kasi malulugi sila pag binenta nila ho yan. Baka naman ho sila ay makasuhan ng hoarding. Hindi kaya iniipit nyo yung supply, hindi kayo nagbebenta. O kaya naman, dahil hindi susunod doon sa price cap na may parusa na kapag hindi sinunod, delikado din naman So, para walang sa retailers. Wala walang kang kalalagyan. pupuntahan. Oo. Kawawa. Di ba? Meron Lugi naman ka pong or may parusa meron ka. naman pong ibang options. I mean, meron naman po siguro sila. Kasi ito lang po yung magandang doon, meron pong local. At least mapupush Yun. po yung local natin. Yes. Wala naman po doon price cap sa local. So, at least po mabibenta ang ating local. Okay, so pwede ho muna na piliin nila, wag na muna ibenta yung imported. Oo, yung kanilang... Marami Pwedeng naman ganun po, muna. matagal naman po nating yun dahil Yung shelf syempre life ngayon, nasanay po ang ating consumer, nagbago Oo. na kasi yung kanilang yun nga lang din talaga yung pangamba namin dun sa local na parang, paano nga po ba mabibenta yung aming local na mas mahal yung puhunan namin, mas at pinipili yung local, yung imported na mas mura. Syempre, yun po, natatabi yung aming local. So Okay. ngayon, at least po mabebenta kung wala silang makukuha na imported rice na pwede nilang ibenta na hindi sila malulugi doon sa 50 pesos. So but definitely, itong price cap na ito, Ma'am Rowena, ikalulugi talaga ito ng mga retailers. Kung mataas po ang kuha nila. Kung hindi po sila nakakuha kung hindi po sila nakadirekta doon sa Supply. importers o kaya wala silang ganong kalaking inventaryo dahil wala silang source o wala silang ganong kalaking puhunan para bumili talaga ng ganong para nakapaghanda dito. Parang
yun po, yun ang mga consequences. Pero nag-o-offer naman po, sige, at yun din po yung sinasabi namin, sabihin sa amin kung halimbawa i-recommend natin dun sa posibleng pwedeng magbenta na makabenta sila ng at makasunod pa rin dun sa 50 pesos para naman po habang hindi naman po talaga sila malugi o hindi sila magsara o hindi sila huminto Oo. kung kinakailangan ganun. Meron naman pong paraan. Alright, sige Salamat, Ma'am Rowena. ma'am. Maraming Thank you, salamat sa po oras. at magandang umaga, Ma'am. Maraming salamat din po at magandang araw sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Good morning po. Thank you. Thank you. Good morning. Si Ma'am Rowena Sadico ng convener ho ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, mga Parang kapuso. nakakaawa din yung retailers, ano? Oo, wala hong choice. Okay, yan ang ito, Weng. Nakikita ko Hilingan, walang